Nehemias, Kabanata 13. Nang araw na pinasa sa harap ng mga tao ang kautusan ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita ang makihalubilo sa mga Amonita o Moabita. Ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita nang dumaan ang mga Israelita sa lupain ng mga ito noong lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa ng mga ito si Balaam upang sumpain ng Israel. Subalit ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala. Nang ito'y marinig ng mga tao, pinaalis nila ang mga dayuhan. Noon, si Eliasib ang paring namamahala sa mga bodega sa templo. Maganda ang pakikitungo niya kay Tobias. Palibhasa'y matagal na silang magkaibigan. Kaya't pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Ang silid na iyo'y taguan ng mga handog na pagkaing butil, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, 10 bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga Levita, sa mga awit at sa mga bantay sa templo. Habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa 32 taon ng paghahari, nagpunta ako sa kanya upang magulat. Hindi nagtagal at ako'y pinahintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklasang binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo. Labis ko itong ikinagalit at itinapon ko sa labas ang lahat ng kagamitan ni Tobias. Pagkatapos, iniutos kong linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan sa templo, pati ang handog na pagkaing butil at insenso. Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga awit sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin, sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, "Bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos?" Kaya't pinabalik ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Dahil dito, ang lahat ng mamamayan ng Huda ay muling nagdala ng 10 bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis, at inipon ng mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang paring si Selemias, si Zadok na dalubhasa sa kautusan, at si Pedaias na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Zakor at apo ni Matanias. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamahagi ng mga pangangailangan ng kanilang mga kasamahan. Alalahanin po ninyo, Diyos ko, ang mga ginawa kong ito para sa templo at sa pananambahan doon. Noon ko rin nakita na ang mga taga-Huda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga. Mayroon din namang mga nagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, ubas, igos, at iba pang bagay at dinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga. Ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda. At sa araw din ng pamamahinga nila, ipinagbibili sa mga taga-Huda na nasa Jerusalem. Dahil dito, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Huda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. Nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Ito mismo ang dahilan, kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo ninyong ginagalit ang Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga. Kaya iniutos kong mula noon, pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarhan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na iyon. Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang maipapasok sa araw ng pamamahinga.
Kung minsan, ang mga mangangalakal sa Jerusalem ay sa labas ng pader natutulog. Binalaan ko sila na kapag umulit pa sila, ay gagamitan ko na sila ng dahas. Mula nooy, hindi na sila dumarating kapag araw ng pamamahinga. Iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamamahinga. Alalahanin po ninyo ako, O Diyos, sa ginawa kong ito at huwag ninyo akong parusahan sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Ammon at Moab. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga. Ngunit hindi sila nakakapagsalita ng wika ng Huda. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan. Isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Pagkatapos, pinapanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sino mang hari sa anumang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Subalit, nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at susuway sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga dayuhan? Isa sa mga anak ni Joyada, na anak ng pinakapunong pari na si Eliasib, ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanballat na Horonita. Kaya pinalayas ko siya sa Jerusalem. Alalahanin po ninyo, o aking Diyos, ang paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at sa kasunduang ginawa ninyo sa mga pari at sa mga Levita. Nilinis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga Levita upang maalaman nila ang kanilang mga tungkulin. Isinaayos ko rin ang pagdadala sa takdang oras ng mga kahoy na gagamiting panggatong sa pagsunog ng mga handog. Gayon din ang pagdadala ng mga tao sa mga unang ani ng butil at bungang kahoy. Alalahanin ninyo, o aking Diyos, ang lahat ng ito, at ako po'y pagpalain ninyo.